Sa latest vlog ni Mang Ile ay pupuntahan niya ang isang mag-asawang nangangailangan ng tulong para sa kanilang anak na may sakit. May pinadalang pera si Tita Lu para dito. Dagdag ni Mang Ile na dati nang na-vlog ni Sir Paul ang sitwasyon ng bata kaya maraming viewers ang naantig ang puso at isa na dito si Tita Lu. Binigyan sila dati ni Sir Paul ng pera para mapacheck up yung bata. Bago pumasok si Mang Ile sa bahay ay biniro niya muna si ate ang ina ng bata kung may pagkain ba sila dahil makikikain siya. Natawa na lang si ate at sinabing gulay lang ang ulam nila. Natutulog at nakaduyan ang bata ng madatnan ni Mang Ile. Kinumusta sila ni Mang Ile at tinanong kung napacheck up ba nila ito noon. Sumagot na si ate na oo at nakuha na din nila ang result. Kaya kinumusta ito ni Mang Ile. Sumagot si ate na okay lang naman ang result at naghihintay na lang sila ng schedule sa clearance para sa operation. Sinabihan siya ni Mang Ile na may posibilidad pa itong maging maayos kasi bata pa. At tinanong niya si ate kung ilang taon na ang bata. Sumagot si ate na 3 taon. Tinanong siya ni Mang Ile kung nagbigay ba ang doktor ng schedule at kung kailan. Sumagot si ate na sa August pa sila bababa ng Davao City para magpa-schedule sa clearance. Napatanong si Mang Ile kung bakit August matagal pa. Sabi naman ni ate na yun kasi ang sabi ng doktor sa kanila na August na sila bumalik para sa schedule ng clearance, kaya August na lang din sila babalik. Sinabihan niya si ate na habang lumalaki ang bata na ganon pa rin ang sitwasyon, mahihirapan siya at siya pa rin ang maghahirap. Kaya payo ni Mang Ile sa mag-asawa na habang bata pa ang anak nila ay gawan na ng paraan para hindi magsasakripisyo ang bata. Ibinahagi ni ate kay Mang Ile na hirap sila sa pagbili ng pangangailangang medical needs ng bata dahil sa sobrang layo. Wala sa lungsod nila pati na rin sa Panabo, kailangan pa nilang bumiyahe papuntang Davao City. Napasabi na lang si Mang Ile na sobrang layo, tinanong niya si ate kung pupunta din ba ang mister nito sa Davao City para bumili ng pangangailangan ng bata. Sumagot si ate na oo at tinanong niya ulit kung magkano ang isang gamitan. Sumagot naman si ate na 108 ko ang isa. Tinanong siya ni Mang Ile kung ilan ang kadalasan nilang binibili. Sumagot si ate na noong 65 pesos pa ang isa ay makakabili sila ng 10 pero ngayon ay sobrang mahal na. Biniro siya ni Mang Ile na kung kaya pa ba, kaya naman kinaya na lang. Natawa na lang si ate at sumagot na kakayanin nila. Natanong siya ni Mang Ile kung ano ang trabaho ng mister niya. Sumagot si ate na construction at 400 lang ang sahod sa isang araw. Tinanong siya ni Mang Ile kung ilan ang anak nila. Mangiyak-ngiyak na sumagot si ate na 2. Kinomfort naman siya ni Mang Ile na ganun talaga ang buhay, bibigyan tayo ng pagsubok pero dapat kayanin at hindi bibitaw. Tinanong niya ito kung kasal na ba sila ni mister. Sumagot si ate oo kasal na sila sa tribo at meron na din silang marriage contract. Inabot na ni Mang Ile kay ate ang pera na 5,000, galing ito kay Tita Lu para sa pagpunta nila sa hospital sa August. Hindi na nakatiis si ate at humagulhol na lang ito sa pag-iyak habang nagpapasalamat kay Tita Lu. Pinaliwanag sa kanya ni Mang Ile na libre naman ang operation basta sabihin lang nito na ayos sila. Ang expenses at mapapamahal sila ay doon sa mga gamot, dahil hindi talaga ito libre. Tinanong siya ni Mang Ile kung nag-iipon na ba sila, may pera na ba silang naipon para dito. Sumagot si ate na meron naman konti pero nagagamit talaga nila sa pang-araw-araw ng bata. Kaya lubos ang pasasalamat ni Kuya Ile kay Tita Lu sa pagtulong nito sa pamilya ni ate. At sa lahat ng pagsusuporta sa PB team, sa pag-charity nila sa bundok. At para sa more summary video ng Pugong Biyahero huwag kalimotang mag-like and subscribe.